itim na yan. So, good day mga kagoti. So, for today's panibagong vlog na naman is magpupurga tayo ng mga alagang kambing. Ayan. Yung, ano natin, albendazole siya yung gamit natin ngayon. So, ito mga to is wala pang mga laman na, wala pa silang karga, hindi pa sila buntis. Ano pa lang, nagpapakondisyon para next year is kukuha kami ng potro or bulog para pampalay, para dumami ulit sila. So ang bilang nila ngayon is 30 na lang. So kumunti sila kasi nagkaroon ng mga tag-ulan ganyan. Tapos minsan di sila nakakakain, nahihirapan. May mga namatay, may mga nagtay. So ngayon, bawi tayo ulit. So balik vlog ulit tayo. So ito nga pala yung bago naming solar or bago naming pastulan or kulungan nila ng nakahagwire na yan. So hinahagwire ko yan. So naghahagwire din ako for today. So inano ko lang muna sila, binupurga ko muna sila. Ayan. Dito yan sa amin, sa lugar namin sa Dampe, Florida Blanca, Pampanga. So ito, papakita ko kung paano nagpupurga. Ito yung in-order ng father ko sa online. Then ganito lang siya. Papasok nyo. Then yan. After nyo siya mapasok is ito. Yan. Pinutin nyo lang. Yon. Yan. Okay. So nakaset na siya ng per 5. Nakaset na siya ng per 5. So kuskos. Then ito, papakita ko sa inyo. Sinaset ko siya ng 10, 25. So 5 ml siya niyan. Ayan, naset na siya doon. So set ko siya ulit dito ng 5 ml. From 20 to 25. Meron siyang total of 30 ml. So marami ka lang mapupurga nun doon. Ilang kambing na yung mapupurga mo doon? 6 ba? O 6, 5, 10, 20. Tama, 6 na kambing yung mapupurga mo. So yun, ayan sila. Inuuna ko yung mga medyo mapapayat kasi para makabawi. Pag payat kasi sila, alam mo na kahit matakaw sila, ibig sabihin nun, mabulali sila. Kaya dapat talaga lagi silang napupurga. So ngayon din lang sila ulit napurga niyan. Kasi nung last time silang napurga is ilang months na yung nakalipas, kaya nagpayatan din sila, kaya kailangan panibagong naman, magpurga na naman tayo. So next month, kapag nag-vlog na naman ako ng about sa purga, tingnan natin kung may improvement ba yung mga katawan nila or gumanda ba yung balahibo nila, yung ganon. So for today's is magpupurga lamang ako. So siguro tomorrow, next day yung pag-i-inject ko ng ganun pa rin sa pagpupurga, ivermectin or di naman kaya is multivitamins. Ayun lang, sinasabay ko lang sila. Tas 2 dose, lang ako, 2 lang yung ini-inject ko per day. Hindi ako nag-i-inject ng 3. Kung kailangan talagang itatlo, sa next day ko gagawin yung pang isa. Halimbawa is nagturok ako ng B6, B12 vitamins, then nagturok ako ng iron. So kailangan ng inahin ng DCM. Ang gagawin ko nun is tomorrow or next day ako magdi-DCM nun. Ganun yung diskarte ko. Hindi ko siya ino-overdose ng 3 gamot. Ganun lang. So sana may mga natututunan kayo about sa mag-i-inject. Then ganun yung dating diskarte ko. Then umalis ako sa pagkakambing. Tapos ngayon balik ulit sa pagkakambing. So siguro ito yung bigay ni Lord para sa akin. Ituloy itong journey na to. Tsaka yung pagbablog para mas makakapag-share ako sa inyo ng mga bago ko knowledge. So yun, purga ulit tayo. Ayan. Pag maliit siya, pwede nyo ipitin. Then, yan ko lang siya. Yung mga may hirap talagang pinupurga is yung mga malalaki na. Kasi bukod sa malakas, talagang pepersahin ka at di sila sanay sa purga pag yung ibang mga inahin. Ay, natapon ng konti. Yan. Pero pasok yun. Yan. Goods na rin yun. Walang mintis yun, 5 ml. Kahit sa dumalaga. Pero pag maliit na, purga ko lang is 2 ml or 3 ml lang. Pero pag dumalaga na yan, palaki na, pwede na yan ng 5 ml. Yan lang. Then set ulit tayo. Meron na siyang pang set mga kagoti. So ayan, 25. Mamaksa natin na siya ng 30. Yan. Siguro is may matitira yung konting-konti na lang, then may last pang pump. Yan. Ito malaki mga kagoti.
Papakita ko sa inyo yung malaki. Kung gaano ka puwersa ang gagawin mo dapat. Ito. Ayan, kaguti. Kailangan dito muscle control. Ayan. Napakalakas niya. Laki eh. Oh. Ayan. Ayan. Kailangan hawak din sa ulo. Huwag naman sobrang angat ng mga kaguti kasi hindi rin maganda sa kanila pag sumusobra yung ano dito, parang hindi rin maganda sa ano nila. So tama lang, ganyan lang. Huwag naman sobrang ganon. Ayan. Yan siya, kaguti ang pwersa niya oh. Ano, lumalaban. So ganyan ang nangyayari kapag wala kang kasama. Ikaw lang mag-isa. Pero kaya naman. Yon, pasok. Goods, di ba? Oh, ninanamnam na kanya yung albendazole. Ang laki niya kagoti oh. Yan, may dalawa siyang anak. Yan, goods. Hindi natira pang konti. Ito maliit na lang siguro to. Sagarin na natin. Dito na lang kay nagtatay. Ito nga, nagtatay siya mga kagoti eh. Ayan. Purgay na siya. Pag maliit, madali din lang. Yan lang. Diba? Yan siya. Pasok. Oo daw. So ayun, sana may mga natututunan kayo sa mga tips kung paano kailangan gawin, paano diskarte yan paghawak sa camping. Kung ito kailangan ng muscle. So yun mga kagoti. Then mamaya papakita ko yung binabakuran namin dito sa paligid. Binabakuran ko na siya ng boden. After mabakuran niya ng buis, papadistrilyo ko siya. Yung distrilyo sa Tagalog, ano ba tawag doon, yung babaliktad nila yung lupa, then para tumubo yung bagong damo. Then mayroon silang pagkain, mas gaganda lalo yung katawan nila. Saka mabilis siya gamitin din. Hindi ka na set ng set dun sa ng gilyang maliit. Dito ano agad eh. Play agad eh. So ayan siya. Ito po yung gamot. Albendazole. Ayan. Oral siya, oral mga kagoti ah. Oral drench. Ito yung ginagamit ko from Zowenzeo. Ayan. Shout out Zowenzeo, baka naman. Dito kami umorder ni Papa. Mga pang ruminant, mga pang animals na gamot. Pati yung mga vitamins namin kay Zowenzeo namin ginukuha. Marami, iron, vitamins, DCM, yan. Kailangan na kailangan yun. Pinapadala niya yan through LBC. So, set ulit tayo mga kagoti. Yan siya. Makikita mo na dito ng from 0, 5, 10, 15 hanggang 30 na yan. So, set tayo ng hanggang 5. Goti. Yan. Doon nakikita mo yung 5. Ako ganun yung diskarte ko. Iba tinatakpan nila eh. Ako gusto ko nakikita ko yung 5. Kasi may extra na yan na pondo dito mga kagoti from 0. May pondo yan doon. So ginagawa ko, gusto ko nakikita ko yung 5. Alright, let's go. Ito mga kagoti oh. Ito lagi itong napupurga pag ganito yung katawan niya. Oops. Itong kaboy. Ayan siya. Oh, yeah. Oo. Yan, kagoti. Pasok. Then after nun is pasok is tusok. Siguradong pasok. Oo. Yan. Okay yan. Pag nakita kong pumasok. So, kuskus ulit tayo. Yan.
natin mga kagauti. Yan. So next naman. Set ulit tayo. 10 naman. Yan. So the next is yung dalawang anak ni Gutad, mamaya na yan. So siya na naman. Tinatandaan, tsaka kailangan din dito pag nagpupurga ka ganyan sila, kailangan tandaan mo. Kasi baka, ay naulit ko na yata to, yung ganun, matandahin ka rin dapat. Kung alam mo na, ay napurga ko na to, yung ganun, yung next na, iba naman. Napurga ko na yan, napurga ko na yun. Then ito, hindi pa. Dapat alam mo na ganun. Para di ka nalilito. Yan. Pag kinukuha ko sila kagauti sa paa, kasi masyado sila mabilis sa katawan, di mo naman sila masasakmal. Paa lang talaga. Yan, tips din yan ha. Paa. Hawak sa sungay, then lagyan nyo lang doon sa tutok nyo sa bibig nya. Yan o. Then pasok ng konti. Oral. Wow, pasok. Yan o. Nakatasan nyo na yung ano, albendazole. 5 ml, pasok. Alright. Then kuskus ulit tayo para malinis. Sa next. The next is this. Okay. Diba? Paalang mga kagauti. Mabilis sila hawakan. Tsaka hindi sila nagtatay kagauti pag gandong ano. Pag napupurga sila palagi, iwas sa pagtatay ba. Kaya kailangan talaga walang mintes. Yun lang kagauti, nakakalimutan natin iset. Set natin. Yan, 15. Alright. Tutusukin ko na lang sana eh. Yan. Yan, tusok. Alright. All goods. Yan. Then next, wait. Ay, ito na lang. Bihe. Next natin siya. So yung kulungan din pala nila dapat lagi nating nililinisan. Ito kakalinis ko lang nung other day. So kahapon di ko siya nalinisan. Mamaya nilinisan ko siya. Ginagawa ko lang naman dito, pinapala ko palabas. Then iniipon ko doon. Ayan, tingnan nyo mga kagauti. Ayan. Pailalim yan pero napuno na ng tae dyan. Kasi dyan ko nilalagay. Para naiiwasan nilang maamoy yung amoy ng kambing. Naiwasan nila yung ammonia. Kumbaga eh. Yan din kasi yung isang nakakapayat sa kambing. Pag yung tae nila, naamoy nila palagi. Set ulit tayo. Magkamali na naman tayo eh. Ito naman si Panda. Oh, yan. Ito ang mga sanay na napupurga, mababait. Matahimik lang pag napupurga. Yan. Pasok. Goods. Okay na. Diba ang bait na pinupurgahan sila kasi yung mga nauna namin na lagi namin pinupurgahan, so sanay sila. Yung mga iba dyan na mga binili na lang namin ng mga bagong dating is hindi pa sanay, tas mga galing sa mundo. Set tayo. Yan. So maganda to, galing din kay Izo Wenzeo. Itong pang-inject na to, nabili rin ng aking father. Ay, lang, duty. Labasin natin yung hangin. Sumagan na sila. So, ang next natin is Panda. Ay, hindi pala si Panda. Ito si Kuntil. Ay. Ito din yung mga nauna naming batch na dati nang masasanay na rin natin pinapurga. Oo. Punta na kita. Yun. So, yun yung mga
mga nauna namin mga batch na alaga kambing. Sila na yung mga nakapagparami na nabenta na ng mga anak nila. So paubos na pala to. Magkaroon naman tayo ng bagay. So hindi yan. Kasi lagi tayo nagpupurga. Para yung mga kambing natin is walang bulate at matataba. Para maiwasan ang pagkakasakit sa mga alaga ng kambing. So kung napakarami ng kambing mo, talagang kailangan mo ng gamot. Kasi pag marami na sila, namatayan ka, nasunod-sunod, di mo na alam kung gaano ka, di mo na alam kung ano yung gagawin mo. So ayan yung importance ng medicine sa kanila. Huwag mo yun idadamot sa kanila kasi kailangan ng katawan nila yun, mga kagoti. So ayan. Ilabas natin yung hangin. Ayan. After nun, set tayo. Start na tayo sa 5. Ayan. So may 5 ml na hangin lang. So ito, kaya ng hangin to. Then the next is dapat naman susuwaban sila. Sinusuwag nila yung mga payat. Ito hindi pa tapos. Ito ba? Ito. Opya! Uli ka, balbon! Ito yung mga galing sa bundok, mga hindi sanay napupurga. Pero dito kailangan mapurga kayo. Yan. So nakaset na. Pasok. Then after nyo mapasok is inject. Pasok. Nanak nyo na. Then goods na. Sa itong matinding exercise mga kagauti, talaga nag-inject ka ng kambing, magpapawisan ka, kailangan mo talaga ng muscle control. So yun, set ulit tayo, nagkukumuha ng bagong kambing. Yan. Then the next is inuubo na sila. Tsaka tips rin wala mga kagauti, ang maganda pag nakita nyo na yung katawan ng kambing nyo is pumapayat, purgahan nyo na kaagad. Kasi makikita nyo naman yung katawan nila, bakit kaya nagbago? Bakit kaya parang pumayat siya? Yung parang ganun, di ba mapapansin nyo? Then yung gawin nyo kaagad ng mga agouti is, ito na yung solusyon. Magpurga kayo. Kung hindi oral, inject ivermectin. So ayun, isang tips yun. Pag nakita agad na pumapayat, bumabagsak yung katawan ng kambing, magpurga na agad. Tulad ako, nakikita ko parang pumapayat sila, tapos sabi ko, pagpapastor ako palagi, 5 oras silang kumakain, kasi 3 oras sa umaga, tapos 2 oras sa hapon, bali 5 hours, 2 beses ko silang nilalabas. Then after nun, bakit sabi ko, bakit parang hindi sila tumataba yung ganun? Tapos so, kailangan na tapalan ito. Matagal na rin lang hindi sila ulit nakapagpurga, so kailangan magpurga ulit. So maraming salamat po sa mga pakikinig ng mga agouti. Thank you, bye bye.